Nako, Soto, paipal-ipal ka naman. Ano mo naman nagawa mo? Anong nagawa mo? May komento ka ba noon nang hindi pa hinuhuli hindi pa dinadala si Tatay Digong doon sa kasi hindi ka pa senador noon, di ba? Ano naman ang komento mo? Wala eh. Wala kang komento noon. Tahimik ka. Di dapat sana noon pa lang sinabi mo yan, oy, kaibigan ko yan. Di ba? Kung may malasakit ka talaga, sandali. Bilang isang dating senador, dating Senate President, ay kaibigan ko yan si Duterte, pinakamatanda kong kaibigan. Alam mo, partner, yung panahon ng dinadala si Tatay Digong doon sa dahig, ito yung importanteng moment na doon sila maglabasan ng mga ganito. Kung kaibigan mo. Oo, kung kaibigan ka talaga, hindi mo naman sa kailangan na pupunta si doon, si Soto, hindi naman natin inaasahan yun, pupunta ka doon, haharang ka doon. Hindi. Ito ngayon, itong sinasabi mo, para lumalabas lang kasi, tulit the hero na yan, Soto. Kaya walang silbi. At dahil dyan, maraming salamat sa nagpakulay kay Amik TV 45 from UK. At sabi ni Nilda Ramos, gusto ko po yung show ninyo. Mga bitin lang. Mga binadaagan to. Partner Rizak. Partner, hindi ako naniniwala na kaibigan ni Tatay Digong si Tito Soto. Kailanman, hindi ko nakita na si Tito Soto kasama po sa political campaign ni former President Duterte. At saka si former President Duterte, hindi mahilig sa isang kaibigan na yung kaibigan niya ay mahilig sa Pepsi. Ayun. Patay tayo dyan. Coke nga, di ba? Si Tatay Digong, di ba? Ano yan? Coke Zero. Coke Zero. Partner Bas, quick Kalaban ng Pepsi. Quick response dito dahil may mga topic pa tayo. Alam mo, hindi totoo yan na kaibigan kasi ganyan ba ituring yung kaibigan? Di ba? Paano mo tinuturing yung kaibigan mo? Ang kaibigan, pagtatanggol mo yan. Paano mo pinagtatanggol? Bilang Senate President, ano nagawa mo sa kaibigan mo nakakulong? Pinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtutol sa hindi otorisadong paggamit ng larawan ng kanyang mga minor de edad na anak para magpakalat ng maling impormasyon. Binigyang diin niya na hindi niya ginagamit ang kanyang mga anak sa politika at mahigit niyang pinagbabawal ng mga ito na makisali sa labas ng tahanan. Hinimok din niya ang lahat ng protektahan ng kabataan laban sa fake news. Ito ang katanungan. Dapat bang panagutin ang gumagamit ng larawan ng mga bata sa pagpapakalat ng fake news o itututuring ba itong bahagi na lang ito ng kasalukuyang political landscape, mga partner? Abay, dapat talaga panagutin ito, lalo na itong nag-post nito, kung sino man itong nasa FB page, kailangan lang, dapat lang din, hindi to political, hindi to kung ano-ano. Personal po ito eh. Labas po dito, katunayan nga, mga kapartner, si Vice President Sara Duterte, yung nanay niya, hindi rin natin nakikita. Yung pamilya na, hindi talaga natin nakikita. Oo. No? Kasi talagang ito, katulad din kay Tatay Digong, kabilin-bilinan nila talaga, walang makikialam dito sa politika. Pagdating sa politika, talagang yung hands-on sila rito, yung kanilang mga pamilya naman na hindi politiko, hands-off naman. So ito yung kagandahan sa mga Duterte. Pagkatapos ngayon, kakalad ka rin nyo, sa ngalan lang ng para masiraan. At tingnan nyo naman, ito kumbaga, kitang-kita na kaagad mga kapartner na dito pa lang, lalo nilang pinapasikat ang ating Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman ito na, sino ba naman maniniwala na para bagang manggagaling pa ito sa mga Duterte camp? More or less talaga, at sigurado tayo, na galing ito dun sa kabila, sa kalaban. Pinapaingay nila, ginugulo nila lahat. Pagkatapos, ang problema, itong administrasyon, sasabihin pag sa kanila, sampa dito kaso doon, kaso dito, sa mga vlogger, sa mga pero pag ganito na, sa mga Duterte na ang tinatamaan, wala silang paki dyan. Hindi nila papansinin. Ito yung nagpapatunay na itong administrasyon na ito, wala po itong pakialam. Pagkalaban ka, ang kanilang pag-iisip diretso, kalaban ka namin kahit mayroong ka pa dapat, kampihan ka namin, hindi ka namin kakampihan dahil kalaban ka namin. Partner Rizak. Partner, tama. Sampahan dapat ng kaso kung sino man ang nagpapakalat ng mga maling balita at ginagamit ang mga anak ni Vice President Inday Sara Duterte. Violence against women and children's bawsi to partner, no? At may parusang kriminal po ito, partner. So dapat lang panagutin. Pero sa isang banda naman, ang nakikita ko po dito, kasi si Vice President Inday Sara, di ba, pamilyang Duterte, talagang mga almost 4 years na binabanatan ng kritiko niya, Marcos admin, grupo ni Martin Romualdez, Dilawan Pinklawan.
hindi pa rin matitinag eh. At saka umabot na po sa impeachment, si Tatay Digong pinakulong, si Inday Sara nakatayo pa rin eh. At lalong tumataas pa rin yung ratings. At tumapang lalo si Vice President Inday Sara. At paglabas nga ho niya, pagdeklara niya na tatakbo siyang Pangulo, ang sabi niya, ibalik ang tapang at malasakit. At yung Vice Presidente niya, running mate niya, ang trabaho ay dapat ipapakulong ang makurakot noon, ngayon at bukas. Pag tiningnan mo, ang tapang ni Inday Sara, hindi natitinag. Siguro naisip ng mga trolls, naisip ng mga kritiko niya, teka, tirahin kaya natin yung mga anak ni Inday Sara. Tingnan natin kung hindi yuyuko si Inday Sara dito. Yun ang nakikita ko. Kasi nahihirapan na sila kung paano pabagsakin si Vice President Inday Sara Duterte. Pero dapat lang, sampulan ni Vice President Inday Sara ang nagpapakalat ng fake news na ito, ipakulong. Kasi tayo rin naman, mga DDS vlogger, di ba? Pag nagkamali lang tayo ng komento, fake news niya, kinakasuhan agad tayo ng sedition, kung ano-ano pa. Sampulan din, kaso laban sa kaso, partner. Correct. Partner Buds? Ako talaga, yan yung personal na paniniwala ko. Kahit na yung alimbawa sa pamilya Marcos, hindi naman natin binabanatan yung dalawa niyang anak eh. Hanggang kay Sandro lang tayo. Kasi si Sandro politiko. Politiko. Oo. At gumagawa talaga siya ng paraan para tirahin yung mga siya yung nagpapapirma ngayon, partner. Oo. Dapat ganun po, no? Bagamat nagbabanatan tayo, hanggang doon lang po sa mga personalidad na kung kalaban yung mga Duterte, doon lang po sa mga politiko na Duterte, yung kay ganun pa yun eh, yung kay Katie. Kay Katie. Wala naman sinasabi si Katie sa politika, hindi naman kayo binibira. Pati yung mga pagiging modelo ni Katie, pati yung, di ba, unfair po yan na pagiging pagkapera nila. Wala pong ganun dapat. Dapat, patas-patas tayo. Si Dilima ba? Dinamay ba namin? Wala kaming dinadamay. Si Trillanes, wala. Yung mga tao lang talaga. Pati pamilya Marcos na rin mismo. Kaya naman si Lisa nadadamay kasi talagang tumitira din naman sila. Tumitira talaga yan, partner. Yun yung mga natin, dapat yung mga civilian, laging sinasabi ni hindi dapat damay. Correct. Wag idamay ang sibilyan. Wag natin idamay yung hindi karapat dapat. Kung mga biktima yan na pangkalahatan lang yung tira namin diyan. Pero hindi namin ni isa-isa. Yung mga kamag-anak ba ni Lakian de los Santos, hindi po namin yan. Doon lang po kami sa mga personalidad na tumitira sa mga Duterte. Halimbawa, yung mga kamag-anak ni Risa Ontiveros, ni Dilima, wala po sa amin yan. Partner. Ayun, at partner. May kanta dyan, partner. Ano, Ang tawag ano? dyan, Desperado. Ayun, desperado At na. dahil dyan, Correct. partner, kabilang ng ating pag-uusapan ay tungkol dito kay Tito Soto, partner. Mukhang nagyabang na naman si Tito Sen dito. Ato ang sinabi ho ni Senator Soto. Ibinahagi din ni dating Senate President Tito Soto na siya ang pinakamatandang kaibigan sa politika ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Soto, nagsimula ang kanilang samahan noong 1988 nang siya ay Vice Mayor pa ng Quezon City at si Duterte naman ay Mayor ng Davao. Binigyang diin ni Soto na mas matagal pa ng kanilang pinagsamahan kumpara sa mga kasalukuyang mamabatas at iba pang malapit na kaalyado ng dating Pangulo. Partner, bigyan natin mabilisan na komento to. Quick response lang. Ano masasabi niyo sa sinabi ni Soto? Nako, Soto, paipal-ipal ka naman. Ano mo naman nagawa mo? Anong nagawa mo? May komento ka ba noon nang hindi pa hinuhuli hindi pa dinadala si Tatay Digong doon sa kasi hindi ka pa senador noon, di ba? Ano naman ang komento mo? Wala eh. Wala kang komento noon. Tahimik ka. Di dapat sana noon pa lang sinabi mo yan, oy, kaibigan ko yan. Di ba? Kung may malasakit ka talaga, sandali. Bilang isang dating senador, dating Senate President, ay kaibigan ko yan si Duterte, pinakamatanda kong kaibigan. Alam mo, partner, yung panahon nang dinadala si Tatay Digong doon sa dahig, ito yung importanteng moment na doon sila maglabasan ng mga ganito. Kung kaibigan mo. Oo, kung kaibigan ka talaga, hindi mo naman sa kailangan na pupunta si doon, si Soto, hindi naman natin inaasahan yun, pupunta ka doon, haharang ka doon. Hindi. Ito ngayon, itong sinasabi mo, para lumalabas lang kasi, tulit the hero na yan, Soto. Kaya walang silbi. At dahil dyan, maraming salamat sa nagpakulay kay Amik TV 45 from UK. At sabi ni Nilda Ramos, gusto ko po yung show ninyo. Mga bitin lang. Mga binadaagan to. Partner Rizak. Partner, hindi ako naniniwala na kaibigan ni Tatay Digong si Tito Soto. Kailanman, hindi ko nakita na si Tito Soto kasama po sa political campaign ni former President Duterte. At saka si former President Duterte
hindi mahilig sa isang kaibigan na yung kaibigan niya ay mahilig sa Pepsi. Ayun. Patay tayo dyan. Coke nga, di ba? Si Tatay Digong, di ba? Ano yan? Coke Zero. Coke Zero. Partner Bas, quick Kalaban ng response. kalaban ng Pepsi. Quick response dito dahil may mga topic pa tayo. Alam mo, hindi totoo yan na kaibigan kasi ganyan ba ituring yung kaibigan, 'di ba? Paano mo tinuturing yung kaibigan mo? Ang kaibigan pagtatanggol mo yan. Paano mo pinagtatanggol? Bilang Senate President, ano nagawa mo sa kaibigan mo nakakulong?